Sarap humigop ng sabaw sa maulang panahon. Yung araw nga ay isa lang ang schedule namin kaya naman itong dalawang itlogan ay naiwan lang dito sa bahay. At para nga hindi sila mabakante, yung aircon naman namin ang kanilang pinalitan. Gawa na yung aircon na nakakabit siya ay kailangan namin ibenta para mabawasan ang utang. Tiyas, wag tayo dagdag ng dagdag, kailangan ding magbawas. Kung baho pa yung aircon na yan, kaya naman napakaswerte na makakabili niyan. Kami kasi dito hindi pwedeng magtagal ang aircon, gawa ng tabi kami ng creek at mabilis nga lang masira ang aircon dito lalo na kapag split type. Kaya naman, kailangan namin siyang ibenta at meron naman kami ipapalit. Siyempre, hindi pwedeng wala din kaming aircon dahil napakainit nga naman talaga dito sa Maynila. Napakainit dito sa aming lugar. Kaya kawawa din naman ng mga bata kung walang aircon. Siyempre, kawawa din ako, no? Chas. So, ayun nga, bago nga magawa yung aircon na yan, ay kailangan mo nang tanggalin yung higaan namin dito. Kaya, kaya naman talaga maglilinis naman ako mamaya dito sa kwarto pagkatapos nilang gumawa dyan. At after 48 years nga ay ayan na. Ayan yung ipinalit sa aming aircon. O, diba napakaganda? Sobrang happy ko nga sa pinalit na aircon ay muntik ko na makalimutan silang ipagluto ng kailang kakainin. Yes, kakainin. Tigasan natin kasi galit na sila dahil gutom na. Chas. Kaya naman, bilisan mo na dyan, ma. Siyempre, sabaw is life, kaya for sure sabaw na naman ang lulutuin ko ngayon. At ito yung nabili ng aming isang itlogan na beef sa SNR, tapos meron din siyang matitigas na yan yung pata. Pampasarap lang naman yan, wala naman talagang laman yan. Pero ang gagawin ko nga rito dahil napakarami naman ay hinati ko lang muna. Lahati nga itong mga binti ng baka, tapos kalahati din itong laman. Pero pakukuluan ko muna yan ng isang beses, pagkatapos itatapon ko yung pinagpakuluan yan. Sa unang pakulo nga pala ay maglalagay lang ako ng pamintang durog at saka itong sibuyas. Pagkakulo niyan ay syempre itatapon ko muna at dito nga ay magdadagdag naman ako ng pang-finale ng sabaw, yung tatakpan ko na talaga. At dahil nga nasa mindset ko na ang corn ay matigas talaga, kaya naman ay isinabay ko na dito, tapos naglagay din ako ng mga buong paminta dahil yan nga talaga magpapasarap at magpapalasa. Chas. So tatakpan ko na muna at habang hinihintay ko yung kumulo, syempre marami na akong nagawa dito sa paligid at maya-maya nga at ayan na, kumulo na nga siya at syempre for sure naman siguro itong mga corn na to ay talaga namang malambot na. At ang una ko nga talagang chinek dyan ay itong laman kung talagang malambot na, kasi yung mga binti ng baka na yun ay hindi ko naman na-expect na lalambot sila, lalo na at sa grocery nga siya nabili. Sa puntong to ay tatanggalin ko na muna yung mga corn, itatabi ko na muna siya dahil talaga namang luto na yan, at ilalagay ko naman dito yung saging saba na nabili ko. At paborito nga talaga ng aking mga junakis, paborito nila yung saging saba sa nilaga. Pagkatanggal ko nga niyan lahat ay nilagay ko na yung saging saba at ipapanggulay katulad na lang ng Baguio beans, tapos yung mga stock ng pechay ay nilagay ko na rin. Pagkatapos ay nagdagdag na rin ako dito ng tubig dahil talagang kung ganun lang yung sabaw ay kukulangin yun sa amin dahil sabaw is life talaga kami rito, lalo na kapag puro barako ang kasama mo, puro talaga itlogan na mamahilig sa sabaw. Kung lumambot na nga yung medyo matitigas na gulay, nilagay ko na rin yung repolyo at bago ko siya tinakpan ay tinimplahan ko na muna at voila, ito na yon, luto na. O, diba, napakasarap talaga sa gandong panahon na maulan. Hindi naman kita pinaiinggit, pero sana naman may higop ka rin sabaw dyan. Kahit nga sabaw ng malunggay ay napaka-healthy na yan. Masarap talagang humigop ng sabaw o kahit kape lang kapag gantong panahon na maulan. Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit!